Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainhi po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Maminamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang, bang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan. Nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya ay kitongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at papagdalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat? "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagilingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin ninyo'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis.
Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinman tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya na mapag-isip-isip ito ni Naaman. Lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paano yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Puong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan, ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahon ng Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit
Lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito, nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayo ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa lahat ho ng nanonood ngayong oras na ito, saan man po kayo naroroon, ating mga mahal sa buhay, nasa iba't ibang dako ng daigdig, patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating mapagmahal na Diyos. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagkukwento lamang naman si Jesus. Nagsasalaysay lamang si Jesus. Bakit ganito lamang ang damdamin ng mga taong nakapalibot at nakikinig sa Kaniya? Ikinuwento lamang naman niya na sa dinami-dami ng mga kitongin ay iisa lamang ang pinagaling, hindi galing sa Israel, taga Syria, sina Aman, na narinig ho natin sa unang pagbasa. Nagkukwento lamang si Jesus na ito ang ginawa ng Diyos. Una, ipinapaalala ho sa atin na the love of God has no boundaries. Iniisip ho kasi ng mga taga-Israel, sila ang bayang pinili ng Diyos. Kaya lahat ng biyaya ay amin lamang. Kami-kami lamang. Ang tatanggap lamang ng mga blessings ay kami lamang. Ang pagpapagaling ay sa amin lamang. Ang kabutihan ng Diyos ay sa amin lamang. Kaya sila'y nagalit. Bakit dayuhan pa ang pinagaling? Bakit hindi mismong taga rito sa atin? But the love of God has no boundaries. Baka yan din ho ang iniisip natin. Sabi natin ay my personal God. Hindi ho my personal God, but our God. The God of Israel is not only the God for them only. Because the God of Israel ay Diyos din natin. Ikalawa ho, ipinapaalala ho sa atin na God has no favorites. God is universal. Ang Diyos ho ay para sa lahat. Kaya hindi natin pwedeng angkitin. Kahit tayo naman mga Katoliko, hindi natin pwedeng sabihin na atin lamang ang Diyos. Ang biyaya'y sa atin lamang. Igahot may kasabihan, aba, ako'y anak din naman ng Diyos. Aba, parang sila na lamang ang anak ng Diyos kung makaasta. Hindi nila alam na ako'y anak din ng Diyos. Ibig sabihin, di natin pwedeng i-personalize ang Diyos na ito. Nakatulad ng ginagawa nating mga tao, nagtatampo pag hindi tayo ang inuna. Nagtatampo at nasama ang loob, hindi naman tumulong din lumayo pa ng iba. Sa dinami-dami naman ang bibigyan, aring kapamilya ay hindi mabigyan. Sa iba pa, nagbigay ng ayuda. Aba, bakit hindi tayo inuna? Hindi naman ho ganyan ang pamantayan ng Diyos. Hindi naman pwedeng sabihin, ako lamang ang may karapatan sa Diyos. Hindi naman pwedeng sabihin natin na ako lamang, kami lamang. Hindi. Paano naman yung iba? Anak din ho sila ng Diyos. Crossing the boundaries, geographical location. Nakita ho natin na yung biyaya ng Diyos ay umagos din sa kanila. Kaya ang tanong sabi ni Naaman, pwede naman ako dito na pagalingin sa Israel.
sa may malilinis na ilog. Bakit ako'y dadalhin pa ni Eliseo, isang propeta, doon sa ilog Jordan? Bakit doon pa ako lulublob? Mabuti na at pinayuhan siya ng kanyang kasama. Susunod din naman pala. At sila'y nagpasalamat. Kaya ito'y paalala ho sa atin. Ano bang pagkakakilala natin sa Diyos? Baka tayo'y katulad ng mga audience na Jesus, yung kanyang mga kababayan, galit na galit, para hubang sa halip na ako lamang ang makakatanggap ng biyaya, para hubang wala ng karapatang tumanggap ang iba sa pagpapagaling, sa kung ano man ang karamdaman. Baka yan ang tingin natin sa Diyos natin. Hindi ho. Sapagkat ang Diyos ho ay para sa lahat. Kaya nga itong unang public ministry ni Jesus ay isa sa pinuntahan niya ay ang kanyang bayan sa Nazaret. Pero ganoon na lamang ang pagtanggap sa kanya. Hindi, sapagkat hindi maunawaan. Nakasanayan na ng mga Hudyo, ng mga Israelita, kung sino ang Diyos na ito. Ang Diyos na ito ay para lamang sa kanila. Kaya ayaw ho nilang makinig. Kaya kahit si Jesus, balak ho nilang patayin. May kasabihan nga ho, for those who believe, no proof is necessary. For those who do not believe, no proof is possible. Kahit ano hong paliwanag niyan, at yung ayaw ho talagang makinig, walang mangyayari. Kahit anong gusto mong ipilit, pag ayaw maniwala, kahit ikaw ay nasa tama, kahit ikaw ay may punto, kung ayaw makinig, sarado na ho ang pantinig ho niyan. Wala na hong magagawa. Pero ang isang tao na willing makinig, kahit gaano kahirap, kahit gaano kalabo, pero yan ay pag willing makinig, ang tainga niyan ay bukas na bukas. Kaya sa magandang paalaala para sa atin, sa ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo, ang Diyos ho ay para sa lahat. Si Jesus ay para sa lahat. Si Jesus ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos na may tapang at isabuhay ito na may paninindigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang na Kristiyano, naway maging malakas upang maksunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Panginoon, Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa panligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na nasa piling ng Diyos, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus, o hindi mo kami akayin sa Kanya, gawin mo kaming lahat na kaisa niya, upang kami ay makasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
mula sa lupa. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakakinamang sa dulot mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabaka sakali mong kami ay bubuti, isinugo mo sa Jesucristo pampangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag na yung anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na.
Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, hawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo po pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag pong aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, sinagali sa mga kasalanan sa libutan. Pahal po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagyasalo po namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po niyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Maminamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang bang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan. Nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y kitongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at papagdalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagilingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel."
Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin ninyo'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinman tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya na mapag-isip-isip ito ni Naaman. Lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paano yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, tandaan ninyo,
Walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan, ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahon ng Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayo ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa lahat ho ng nanonood ngayong oras na ito, saan man po kayo naroroon, ating mga mahal sa buhay, nasa iba't ibang dako ng daigdig, patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating mapagmahal na Diyos. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagkukwento lamang naman si Jesus. Nagsasalaysay lamang si Jesus. Bakit ganito lamang ang damdamin ng mga taong nakapalibot at nakikinig sa Kaniya? Ikinuwento lamang naman niya na sa dinami-dami ng mga kitongin ay iisa lamang ang pinagaling, hindi galing sa Israel, taga-Syria, sina Aman, na narinig ho natin sa unang pagbasa. Nagkukwento lamang si Jesus na ito ang ginawa ng Diyos. Una, ipinapaalala ho sa atin na the love of God has no boundaries. Iniisip ho kasi ng mga taga-Israel, sila ang bayang pinili ng Diyos. Kaya lahat ng biyaya ay amin lamang. Kami-kami lamang. Ang tatanggap lamang ng mga blessings ay kami lamang. Ang pagpapagaling ay sa amin lamang. Ang kabutihan ng Diyos ay sa amin lamang. Kaya sila'y nagalit. Bakit dayuhan pa ang pinagaling? Bakit hindi mismong taga rito sa atin? But the love of God has no boundaries. Baka yan din ho ang iniisip natin. Sabi natin ay my personal God. Hindi ho my personal God, but our God. The God of Israel is not only the God for them only. Because the God of Israel ay Diyos din natin. Ikalawa ho, ipinapaalala ho sa atin na God has no favorites. God is universal. Ang Diyos ho ay para sa lahat. Kaya hindi natin pwedeng angkitin. Kahit tayo naman mga Katoliko, hindi natin pwedeng sabihin na atin lamang ang Diyos. Ang biyaya ay sa atin lamang. Igahot may kasabihan, aba, ako'y anak din naman ng Diyos. Aba, parang sila na lamang ang anak ng Diyos kung makaasta. Hindi nila alam na ako'y anak din ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-personalize ang Diyos na ito. Nakatulad ng ginagawa nating mga tao, nagtatampo pag hindi tayo ang inuna. Nagtatampo at nasama ang loob. Hindi naman tumulong din tumayo pa ng iba.
Dinami-dami naman ng bibigyan. Aring kapamilya ay hindi mabigyan. Sa iba pa, nagbigay ng ayuda. Aba, bakit hindi tayo inuna? Hindi naman ho ganyan ang pamantayan ng Diyos. Hindi naman pwedeng sabihin, ako lamang ang may karapatan sa Diyos. Hindi naman pwedeng sabihin natin na ako lamang, kami lamang. Hindi. Paano naman yung iba? Anak din ho sila ng Diyos. Crossing the boundaries, geographical location. Nakita ho natin na yung biyaya ng Diyos ay umagos din sa kanila. Kaya ang tanong sabi ni Naaman, pwede naman ako dito na pagalingin sa Israel, sa may malilinis na ilog. Bakit ako'y dadalhin pa ni Eliseo, isang propeta, doon sa ilog Jordan? Bakit doon pa ako lulublob? Mabuti na at pinayuhan siya ng kanyang kasama. Susunod din naman pala. At sila'y nagpasalamat. Kaya ito'y paalala ho sa atin. Ano bang pagkakakilala natin sa Diyos? Baka tayo'y katulad ng mga audience na Jesus, yung kanyang mga kababayan, galit na galit, para ho bang sa halip na ako lamang ang makakatanggap ng biyaya, para ho bang wala ng karapatang tumanggap ang iba sa pagpapagaling, sa kung ano man ang karamdaman. Baka yan ang tingin natin sa Diyos natin, hindi ho. Sapagkat ang Diyos ho ay para sa lahat. Kaya nga itong unang public ministry ni Jesus ay isa sa pinuntahan niya ay ang kanyang bayan sa Nazaret. Pero gano'n na lamang ang pagtanggap sa kanya, hindi, sapagkat hindi maunawaan, nakasanayan na ng mga Hudyo, ng mga Israelita, kung sino ang Diyos na ito. Ang Diyos na ito ay para lamang sa kanila. Kaya ayaw ho nilang makinig. Kaya kahit si Jesus, balak ho nilang patayin. May kasabihan nga ho, for those who believe, no proof is necessary. For those who do not believe, no proof is possible. Kahit ano hong paliwanag niyan, at yung ayaw ho talagang makinig, walang mangyayari. Kahit anong gusto mong ipilit, pag ayaw maniwala, kahit ikaw ay nasa tama, kahit ikaw ay may punto, kung ayaw makinig, sarado na ho ang pantinig ho niyan. Wala na hong magagawa. Pero ang isang tao na willing makinig, kahit gaano kahirap, kahit gaano kalabo, pero yan ay pag willing makinig, ang tainga niyan ay bukas na bukas. Kaya sa magandang paalaala para sa ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo, ang Diyos ho ay para sa lahat. Si Jesus ay para sa lahat. Si Jesus ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos na may tapang at isabuhay ito na may paninindigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang na Kristiyano, naway maging malakas upang maksunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Panginoon, Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa panligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na nasa piling ng Diyos, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus, o hindi mo kami akayin sa Kanya, gawin mo kaming lahat na kaisa niya, upang kami ay makasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mula sa lupa. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakakinabang sa dulot mong kaligtasan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabaka sakali mong kami ay bubuti, isinugo mo sa Jesucristo pampangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, hawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diya-diya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalobal po ng kapayapaan araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag pong aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, sinagali sa mga kasalanan sa sanlibutan. Pahal po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagyasalo po namin sa banal na pagkinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po niyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.